Ayan, alright. Isang mapagpalang araw, no? May katanungan po ako. Ilan ang tribes ng Israel? Malamang ang sagot niyo ay 12. Pero ang sagot po ay 13. Bakit? Originally po, may 12 na anak si Jacob. Pero dahil sa nangyari sa Egypt, at dahil naging mabuti si Joseph sa kanila, ang ginawa ni Jacob ay pinagpala ang anak ni Joseph na si Ephraim at Manasseh at inampon niya ito. At si Ephraim at Manasseh ay nagkaroon ng lupa or inheritance. Kaya naging 13 sila. Pero ang ginawa ng Diyos is nung nakalis na sila sa Egypt, yung lahi naman ni Levi ay naging priest. Sila yung hindi nabigyan ng inheritance. Kaya sinabi ng iba, it's 12 tribes of Israel, pero 13 sila kasi kasama ang mga Levites or Levita. Yan. Ilan ang utos at batas ng Diyos dito sa Biblia? Malamang ang sagot nyo ay 10. Pero ang sagot ay 13. Bakit? Originally, may 10 commandments sa Old Testament. Pero ang ating Panginoon Jesus ay Diyos din. Kaya nagbigay din siya ng utos dito. Ang 11 commandments po ay John chapter 13 verse 34 to 35. And sabi, a new command I give you. Love one another as I have loved you. So you must love one another. By this everyone will know that you are my disciples if you love one another. Ang utos na ito ay para lamang sa mananampalataya. At ito pa ang binigay ng ating Panginoon Jesus. Right. Go and make disciples or preach the gospel to all nations. 13. Baptize them in the name of the Father, Son, and Holy Spirit. So 13 sila. So there are 13 commandments in the Bible. Kung papansin nyo dito, isa dito ay pang-spiritual. No? Ilan naman ang registered na disciples ni Jesus? Malamang ang sagot niya ay 12. Pero ang sagot ay 13. Bakit? Originally, may 12 disciples nga. Pero namatay si Judas. Pinalitan siya ni Matthias. So kung kasamang original disciples tapos plus si Matthias, ang sagot ay 13. Ganon din ang pag-uusapan natin ngayon. Ang pag-uusapan natin ay Matthew chapter 13. So, konektado siya. Hindi ko natatalakayan ang lahat ng darito kasi mahaba ito. Ang nakasulat lang dito na tatalakayan is yung mga importante, no? Ang mga nakasulat dito or sa mga parables ng ating Panginoon Jesus ay hindi basta-basta may papaliwanag na mabuti. Unless kung binigyan ka ng banal na espiritu ng karanasan upang maipaliwanag ang mga detalye dito. For example, sa isa sa mga nabanggit dito is sa Matthew chapter 13 verse 9. Whoever has ears, let them hear. Okay. Anong ibig sabihin nito? Kung ang pagkaintindi mo ay makinig lang ang may pandinig, ibig sabihin hindi mo ito naiintindihan. Kaya nga, ang sabi dito ng ating Panginoon Jesus sa Matthew 13 verse 14 to 16, this fulfills the prophecy of Isaiah that says, when you hear what I say, you will not understand. When you see what I do, you will not comprehend. For the hearts of these people are hardened. Baka ikaw to, na pinipilit mo tamang iyong pananampalataya. And their hearts cannot hear. And they have closed their eyes, so their eyes cannot see, and their ears cannot hear. And their hearts cannot understand what they cannot turn to me, and let me heal them. So sa sobrang katigasan ng ulo mo, ayaw mo na makinig, at ayaw mong pagtingin ka ng ating Panginoon Jesus. Nagsasalita ang Panginoong Jesus sa iyo bilang mananampalataya dito. Bilang isa sa mga nagbabasa ng Biblia. Hindi ito sinabi para sa mga hindi nagbabasa nito. Para lamang sa iyo ito na nagbabasa ng salita ng Diyos. Ang sabi nga dito, but blessed are your eyes, para sa disciples,
at ito para sa mga nakakaintindi. Because they see, and your ears, because they hear. I'll tell you the truth. Many prophets and righteous people long to see what you see, which is totoo. But they didn't see it. And they long to hear what you hear, but they didn't hear it. Ikaw itong gustong-gusto mong maranasan ang mga nangyayari dito sa Biblia, pero hindi mo maranas-ranasan. You long for it, but you cannot do it, and you cannot experience it. Ayan. Bakit kaya? So, anong ibig sabihin talaga nitong Matthew 13 verse 9? Whoever has ears, let them hear. Ito ang pagkilos ng banal na spirito. Kumikilos siya sa buhay mo, pero hindi mo siya makita-kita at maranas-ranasan dahil nabulag ka sa iyong pananampalataya o paniniwala. Bakit nabulag? Kasi lumaktaw sa pinag-aralan. Tandaan, 3 years nagturo ang ating Panginoon Jesus sa disipulo. Ang tinuturo ng ating Panginoon Jesus, that 3 years, it's ang Old Commandments. Pinaintindi ng bubuti ito sa kanila. Pinatibay ang kanilang pananampalataya. Part ng gospel o part ng pag-preach ng gospel ay ang 10 Commandments at mga batas dito. Kasi ito rin ay nakasulat sa Matthew chapter 5 Matthew chapter 5 hanggang Matthew chapter 7, yung Sermon on the Mount. Sa church ng Ephesus, sa Corinth, sa Galatia, at ibang churches dito sa New Testament, wala pang New Testament dito. Wala pang New Testament noon. Ang meron lang dito ay ang Old Testament at ang ginawa ng ating Panginoon Jesus at ang utos niya. Ang tinuturo noon dito sa mga churches dito sa New Testament ay ang tinuro ng ating Panginoon Jesus at ang Old Commandments. Bakit Old Commandments? Kasi nandito ang basic foundation of faith. Nandito rin kasi kung paano kumikilos ang banal na spirito. Salamat.